The place being prepared. Point 2 is the period. The period that is being prepared. Romans 8:14. Alam niyo, ito yung mga talata na kung hindi mo kukunin siya sa context ng glory, it will not make any sense. Oh, eto, ididikit natin. Romans chapter 8, verse 14. Found it? Alam niyo, if I were you, bukod sa nagte-take notes kayo, buksan niyo yung Bible niyo. Why? Para pwede niyong sulatan, pwede niyong lagyan ng note. Romans 4. Tama ba? Sorry, Romans 8. Did I say 14? Romans 8, verse 14. So, bakit mahalaga yung pagsunod sa kalooban ng Diyos? Kasi doon nakasalala yung recognition natin, na i-recognize ba tayo na tayo ay kasama niya? O baka balang araw, tanggihan tayo, hindi ko kayo kilala. Ikalawa, yun yung nagpapatunay ng ating relasyon sa Kanya, kung tayo nga ay tunay na anak. Ikatlo, kung tayo ay makasama sa restoration. Ito, katulad nito, verse 14 is relations. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Alam niyo yung kaibahan ng believer sa unbeliever? Ang kaibahan ng believer sa unbeliever, ang unbeliever, walang Holy Spirit. Ang believer, pinananahanan ng Holy Spirit. At dahil nasa atin ang Holy Spirit, isa sa trabaho ng Holy Spirit is to lead us. Yun, verse 14. As many as are led. Yun yung kagandahan na sa buhay na ito, hindi ka nag-iisa. Meron tayong giya. Meron tayong nangunguna. Meron tayong katulong, meron tayong kasama, meron tayong karamay. Merong nagpapalakas sa atin, nagko-comfort sa atin. So, verse 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Alam niyo itong cry na Abba, Father? It is a cry of relationship. Christians lang ang pwedeng mag-address ng ganyan sa Father. Verse 16. And the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that if we suffer with Him, that we may also be glorified together. Verse 18, For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Verse 18 should encourage us, should comfort us, na anumang paghihirap meron ng nararanasan natin ngayon, wala sa kalingkingan nung kaluwalhati ang naghihintay. Alam mo kung kailan mangyayari yung glory na binabanggit dito? Kailan mag-uumpisa yun? Kailan? Sa rapture. Yun yung John chapter 14 na, if I go to prepare a place for you, I will come again. Yun yung iniintay natin. Kaya magtatapos ang lahat ng paghihirap, lahat ng pagdurusa, lahat ng karamdaman, lahat ng problema, magtatapos yun pag balik niya. Pag kinuha na tayo at dinalan niya tayo.
Yun yung tinatawag kong final renovation sa ating buhay bilang Kristiyano. Bakit? Kasi pagkuha niya sa atin, itatransform niya agad tayo at itong lamang lupa mapapalitan ng incorruptible. It will be immortal, it will be incorruptible, it will be heavenly body. Katulad ng katawan ni Kristo. So, the sufferings of this present time is not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Tuloy yung basa. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Ano yung hinihintay? The manifestation of the sons of God. Ano yung manifestation of the sons of God? Yung pagpapalit natin. Yun yung hinihintay ng creature. Verse 20, and the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope. Na-corrupt ang creation. Sino yung nanguna? Sino yung nag-umpisa ng corruption ng buong sansinukob? Kilala niyo yun. Sino? Bago niyo sisihin si Adan, ilagay mo sarili mo sa kalagayan niya, yun din ang gagawin mo. Kasi Adam and Eve represented the whole humanity. Na kung ano yung nangyari sa kanila, yun din yung nangyari sa atin. Bagamat, hindi naman to paninisi na sinabi rito, the creature itself also was subject to vanity, not willingly. Wala naman ako ron eh. Bakit ako nakasama sa nagkasala? Eh hindi. Kung ikaw rin ando doon, ganun din gagawin mo. Now, look at verse 21. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption. Take note. The word delivered. It has the idea of being freed or being taken away or being liberated into the glorious liberty of the children of God. Alam niyo kung ano to? This is reference to the rapture. And the whole creation, ang hinihintay nilang hudyat sa pagbabago for the future restoration, ang hinihintay nila is the manifestation. Ang sabi rito yung the glorious liberty of the children of God. Kailan tayo maliliberate from sin? Kailan tayo maliliberate from the corruption of this world? Kailan? Sa rapture. Pag kinuha na tayo. At nag-umpisa yan nung pinalitan niya tayo. 1 Corinthians chapter 15, we shall all be changed. Hindi tayo mananatiling ganito sa rapture. Sa isang kisap mata, itong nasisira ay mapapalitan ng walang pagkasira. Itong nabubulok, mapapalitan ng walang pagkabulok. Kasi niyo ba yun? Kaya huwag nyo nang pagalaw yung katawan nyo, ha? Huwag kayo magpadagdag, huwag kayo magpabawas. Kasi mapapalitan to. At yung ipapalit ng Lord, perfect. Walang kapintasan. At doon natin makikita na yung ibang iniisip natin kapintasan, hindi pala siya kapintasan. Individuality pala natin, yung itsura natin. Kasi tayo, minsan, hindi mo gusto ilong mo. Gusto mo, paritoke mo. Alam niyo, ano na? Sa rapture, kapatid, papalitan ng Lord ng katawan na ito eh. Ito ay perfect body. Kaya pag nandoon na tayo sa glory, humarap ka sa salamin, tignan mo kung ano yung mga nabago. Kasi kung ano yung binago, yun yung imperfection. Magugulat ka. Walang masyadong mababago sa atin. Bakit? Kasi we are perfect the way we are. Ba't mo nasasabi ang pastor? Kasi by the time na nandoon na tayo, we shall be satisfied. And the source of our satisfaction is God. Alam mo bakit minsan feeling natin kulang tayo?
Kasi hindi natin nire-recognize ang pagka-Diyos ng Diyos sa buhay natin. Kasi naalala, palagi ko sinasabi, si Kristo lang sapat na. Wala ka ng ibang ihilingin pa. Hello? Kaya papasok ka ng bagong taon, ang dami mong gusto makamtan, ang dami mong gusto makamit, ang dami mong gusto magkaroon. Nagpasalamat ka na ba kung ano ka meron? Yun yung secret sa happiness ng buhay Kristiyano, contentment. Kailangan magkaroon ng marami bago ka maging maligaya. Minsan kahit wala, pero hindi ka sumasala. Magpurit, magpasalamat ka sa Lord. So when is the time that the Lord is preparing our place? When? Now, ongoing yan. Pero yung final phase will take place after the glorification of the saints. Yan, tingnan nyo. Yun na hinihintay ng the whole creation. Yung rapture natin, pagka kinuha tayo, yun yung hudyat. Kasi doon na magsisimula ang lahat, mare-restore into its perfect state. Ano? Tingnan yung verse 22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Hanggang ngayon, umiiyak ang kalikasan. In fact, yung bagyo, yan yung alboroto ng kalikasan na binabalikan ang tao. Why? Kasi ang tao ang gumambala sa kanilang kalagayan. Nananahimik sila eh. Bakit ba nagkaroon ng tinik ang mga damuhan? Dati wala yan. Pwede kang mahiga sa damo. Ngayon, mahiga ka, baka matusok ka kung saan. Di ba? Nagdireklamo ba ang creation? Yun yung sabi sa verse 22. Alam niyo yung salitang groan? Ungol. Bakit umuungol ang tao? Akala ko, aso lang umuungol eh. Ha? In pain. Sobrang sakit. Hindi mo matiis. Umuungol ang tao pag may hinanakit. May iyak tayo na may kasamang ungol, ibig sabihin malalim yung pinaghuhugutan. Hindi ordinaryo yung kanyang idinadaing. At aminin natin, may mga pagkakataon na sobrang sadsad tayo sa problema na pag nanalangin tayo may kasamang ungol. Bakit? Kasi kadikit ng pananalangin, ng pananalita na inuusal natin, ay yung nararamdaman ng puso natin. May kasamang pag-iyak. Kaya, walang lumilitaw na pananalita, ang lumilitaw yung damdamin in the form of ungol. Okay niya? And the whole creation is in pain until now. O, tignan nyo. Verse 23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Malinaw. That's the rapture. That will be the time na pagka kinuha tayo ng Lord, automatic mapapalitan ang katawang lupang ito. Gusto nyo na ba yan? Oh, pwede nga, mamaya na eh. Hindi kita dinidikitahan, Lord, pero pwede ba? Wag na magtagal. Kasi, ano pag-asa ng Pilipinas? Sino ang pag-asa ng Pilipinas? Sino yung kakandidato sa 2028 na ako, pag tinatanong ako, ayoko nang sumagot. Ayoko nang sumagot. Pastor, boboto tayo eh. Kung aabot pa tayo, malay nyo, mag-rapture na bago mangyari yun, di ba?
Hindi naman natin dinidiktahan ng Lord, pero alam na ng Lord, yung sobrang hirap natin. Bagay, wala pa tayo sa kasukdulan. Kasi ang kasukdulan niya, mangyayari sa tribulation. Pero wala na tayo ron. Kaya lahat ng mga nangyayari ngayon is a foretaste kung ano yung mangyayari sa tribulation. Di ba? Kasi sobrang garapal na eh. Actually, oo, garapal na. Pero meron pang igagarapal yan. Hindi pa yan. Kaya, ang pag-asa na lang natin, pag bumalik ang Lord. Kasi pag bumalik ang Lord, tapos na lahat ang hinanakit natin. Ha? Kaya, huwag na kayong padala sa mga naririnig nyo na, baka pwede bawasan natin yung social media natin, ha? Sabi ko nung last preaching ko, pwede ba? Huwag kayong comment sa Facebook. May nakita ka, may hindi ka nagustuhan, comment ka agad, wag na. Mabas ka pa unnecessarily. So the period, ito yung hinihintay natin. Waiting for the adoption to wit the redemption of our body. Malinaw, that's the rapture. That will be the time na kukunin ng Lord ang katawan natin with all its frailties, with all its imperfection, and He will change it into a perfect body. Perfect, mind you, perfect. Pag sinabi natin, wala na kasi papasok na karumihan sa langit eh. Walang papasok na karamdaman. Yung papahirin ng Lord na luha, halo-halo yung dahilan ng luha eh. Luha kasi sobrang saya natin, sobrang tuwa natin na andun na tayo. Finally, yes! So yung iba, umiiyak talaga. Pero alam niyo, isang dahilan ng pag-iyak, malulungkot tayo kasi di natin kasama yung dapat kasama natin. Naiwan. Kaya, yung susunod na gagawin ng Lord, kasi may tumulo, papahirin niya. Why? Kasi hindi po pwedeng, andun ka na sa langit, umiiyak ka pa. Hello? Oo ba? Of course, wala sa Bible yun. Hula ko. Kasi, posibilidad, ba't may iiyak pa? Asa langit ka na. Sinabi sa Bible eh. Ang mahalaga, pinawi ng Lord, ibig sabihin niya yung huling patak na luha. Hindi na ulit tutuloy yun. Amen? So, Pastor, paano naman ngayon? O sige, basta lumuha ka lang. Wala naman nagbabawal sa'yo umiyak. So, natapos ko ba? Verse 24, tingnan nyo. Bakit ko sinabing rapture, itong redemption of the body? Kasi yun yung blessed hope natin, verse 24. For we are saved by hope. But hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? So, ang nag-ooperate, pag pinag-usapan natin yung future glory, is faith. Hindi mo kailangan makita. Saan ba ako papunta? Kailangan makita ko muna. Yung sight inspection. o ocular inspection. Kailangan makita mo muna bago mo lipatan. Walang ganun. Kasi ang langit nakahanda na para sa atin. At sapat na maniwala tayo na pag dinala tayo ng Lord doon, wala kang pagsisisihan. Amen? Kasama ka ba ron? Natatanong lang naman. Kasi hindi lahat papasok doon. Sino lang? Yung sumusunod sa kanyang kalooban. Hello? Kaya babalik at babalik tayo doon. Sundin ang kalooban mo. Why? For several years in our life. The whole of our lifetime, we have lived for ourselves. Baka naman po pwedeng itong mga nalalabing panahon natin sa mundo para sa Lord na. Tama? Masama bang hilingin yun? Baka naman po pwede para sa Kanya na.
At yun yung hamon sa atin, nitong pag-aaral natin. The place, the period, dumako tayo sa ikatlo, the people being prepared. Bibigyan ko paliwanag bakit ang preaching ay preaching na tumatama. Tingnan nyo, ang tagal ko hinanap yung pagkakataon para maisingit ito eh. Ecclesiastes chapter 12. Look at verse 8. Ecclesiastes chapter 12. Naalala niyo ito? Napakahalaga nito. Very conclusive itong statement dito. Ecclesiastes chapter 12. Verse 8. Ano yung popular verse dito sa Ecclesiastes 12? Verse 13 and 14. Diba? Naalala nyo? Let us hear the conclusion of the whole matter. Naalala nyo yan? Tignan natin yung context. Bakit in-emphasize, fear God, keep His commandments? Bakit mahalaga ang pagsunod sa kanyang kalooban? And by the way, hindi ka susunod kung wala kang takot. Kaya, fear God, and keep His commandments. Pero tingnan yung context. Bakit sinabi yun? Of course, yung context, yung naunang mga verses. Simula sa verse 8, vanity of vanities. Sinagsabi nito? The preacher. Yung mga ngaral. Everything in this world is vanity. And I think, kung i-connect ako to sa first John, yun yung reason kung bakit wag nating mahalin ang sanglibutan. Why? Because everything in it is vain. Walang kahulugan, walang kabuluhan. Ano nagbibigay kahulugan sa buhay ng tao? Ang Diyos. Kaya fear God, keep His commandments. Yun lang ang kabuluhan ng buhay. Other than that, walang ibang kahulugan. Walang ibang kabuluhan. Oh. Look at verse 9. And moreover, because the preacher was wise, pinupuri niya sarili niya? Of course not. Pero pinapaliwanag niya, bakit niya sinasabi yung sinasabi niya. At sinasabi niya yung sinasabi niya because the Lord has given him wisdom. Because the preacher was wise, he still taught the people knowledge. What's one purpose of preaching? Of course, teaching. Ano yung nagagawa ng teaching? It gives people knowledge. We learn. Isang description ng Christian is that they are people taught of God. Taught by God. So the preacher was wise. He still taught the people knowledge. Yeah, he gave good heed and sought out and set in order many proverbs. At palagay ko, napatunayan na yan ng tatlong nangangaral dito. Hindi ganun kadali mag-preach. Hindi ka lang basta pulot ng salita at yun yung ipupukol mo. No. Actually, pinagpe-pray yun. And may mga magandang point na nasasabi yung preacher, hindi galing sa kanya yun. Yun yung knowledge na galing sa Diyos. Kung kaya nga't may napupulot tayong wisdom. The preacher sought to find out acceptable words. Naalala niyo AEIOU? Basic method to Bible study. A, ask questions. What does the verse mean? E, emphasize keywords. You get the meaning of a certain word. AE,
yun. He sought out acceptable words. So when you use your own word, naghahanap ka ng pinakamalapit. Kaya ako, mahilig ako sa synonym. Kasi isang way, sa learning ko isang way of defining a word is by using synonym. Maganda siya. Maputi. Maganda ba? Maganda kausap. So you are describing something, and the way you are describing it gives idea dun sa dinidescribe mo. So, the preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. Kaya nga, kung nasasaktan tayo sa mensahe, huwag kang magalit. Kasi hindi sa pastor galing yung narinig mo. That which was written was upright. Walang mali doon sa sinabi. Ang mali, yung tanggap mo. Pwede mo itama yung tanggap eh. Di ba? Yumuko ka na lang at sabi mo sa sarili mo, aray, ako yun. And the mere fact na tumatama, ibig sabihin meron kang dapat itama. Hello? Even the words of truth. Ito, I like this. Kaya ako mahilig ako sa parehong letter, yung umpisa, mahilig ako sa ganon. Or mahilig ako dun sa parehong ending, conscious, cautious, serious. Why? Because of verse 11. The words of the wise are as goads and as nails fastened by the masters of assembly, which are given from one shepherd. We want to use words that will stick. Ginamit na example dito. Halimbawa na para siyang, yung salitang ginamit ay parang pako. Na pag pinukpok mo, bumabaon. At pag bumaon, kung ano man yung pinagpukpukan mo, usually, ano yung pinapako? Kung meron kang gustong pagduktungin, kung meron kang gustong isalpak, pag pinako mo, siyempre, kakapit. So, the idea is that pagkatapos mong marinig, hindi siya natanggal. Umuwi ka, habang naglalakad ka, naalala mo pa yung preaching. Kaya mahilig ako dun sa God has given us the chance to make a choice to change. That's the reason why you are hearing these messages. That's the reason why God is causing us to understand why in His wisdom He has given those words to the master of assembly. The words that of the wise are as goads and as nails. Ano yung goad? Verse 11. Matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan. Tulad ng matulis na pakong nakabaon. Pagkat buhat sa tanging pastor nating lahat. So, hindi galing doon sa pastor, yung mensahe. Kanino? Sa tanging pastor. Nating lahat. Hello? So, huwag niyo itaas ang kamay niyo. Kaya yung mga galit sa akin, dahil sa naririnig yung preaching, huwag kayo sa akin magalit. Tagapagsalita lang ako. Kaya maraming galit kay Auntie Claire eh. Kasi kung ano-ano pinagsasasabi. Huwag kayong magalit sa kanya. Tagapagsalita lang siya eh. Hindi kasi pastor, yung iba doon, opinion na niya eh. O di bahala siya. Pero again, yun yung reason kung bakit may preaching.
Yun yung reason kung bakit kailangan nating marinig. Yun yung reason kung bakit kailangan tayo maituwid. Pagka tayo medyo lumiliko na ng landas, lumilihis ng landas. Para tayo maibalik, kailangan tayo mapaalalahanan. Kaya si Paul, ang dami niya mga sinabi kay Timothy na put them in remembrance. Put them in remembrance. Paalalahanan sila. Bakit? Kasi ang tendency ng tao, ano gamot sa limot? Paalala. And every time makakarinig tayo, hindi lang tayo basta pinapaalalahanan. Yun yung reason kung bakit minsan tayo'y nasasaktan. Hello? Bakit kailangan masaktan, Pastor? Kasi doon tayo kikilos, doon tayo gagawa ng akbang. Tama? Yung taong ayaw gumising, hindi mo siya basta magigising sa tapik. Minsan, kailangan mo siya yugyugin. Yuyugyugin ko, di aawayan ako. Yun yung point. At least, nagising siya. Kasi di ba, kailangan mong gumising para makipag-away. Yun ang problema. Hindi mo pwedeng gisingin yung taong gising. Kaya ako, every time may preaching ako, hindi ba, kailan ko na lang naman ginamit yung salitang I don't care. Kasi my job is to preach the word. May na-offend, Pastor. O, saan banda ron? Pero I will not apologize. Kasi hindi ko naman sinadyang saktan siya. In the first place, hindi ko nga alam na nasaktan siya. Tama? Magalit ka sa akin kung binanggit ko yung pangalan mo. Kasi talagang tinarget na kita. Pero wala namang ganun eh. Ang mensahe para sa lahat. Kaya ako binanggit ito. Sino yung nagsasalita rito? Si Solomon. Meron bang may reklamo kay Solomon? Dali nyo kay Solomon yung kaso nyo, ha? Huwag sa akin, ha? May dahilan kung bakit tayo nakakarinig. Alam nyo, kung pumalpak tayo, nagkasala tayo, bumagsak tayo, itinuwid natin, pag nakarinig ka ng preaching, magaang sa loob. Buti na lang, napagsisiyan ko na. Tama? Pero hanggat hindi mo ginagawa yon, every time maririnig mo yon, masakit. Tama? Huwag niyo taas ang kamay niyo, ha? Huwag niyo taas. Pero ilan sa inyo, tinamaan kayo sa mga preachings na itinuwid nyo na. Huwag niyo taas. Okay. Tapos na, na-absorb niyo na yan. Pinagsisihan nyo kasi sabi sa preaching, ganito dapat ginawa. Ginawa ko naman, sinunod mo ang kanyang kalooban. Ito ngayon, ang tagal mo na naririnig, wala kang ginagawa. Mahalaga ba yung third point? Restoration. Pag binago ng Lord at inayos ng Lord ang lahat ng mga dapat ayusin sa mundong ito para tayo dalhin sa kanyang kaharian, kasama ka kaya? Sino lang yung mga kasama? Kasi gugunawin lahat eh. The world passes away and the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Sino lang yung makakasama ng Lord sa kanyang kaharian? Sino lang? Yung sumusunod sa kanyang kalooban.